Kumain lang ho kayo na kumain. Talagang hinunda ko yung pagkain na yan para sa inyo. Pasensya na ho kayo, yan lang natira. Matilde! Ano yung ginagawa mo? Ba't mo pinakakain sa plato natin yung pulubing yan? Pwede ba? Paalisin mo na yan. Baka may sakit yan, mahawa ka pa. Papang, sige na ho. Nung nabubuhay pa naman si Mamang, palagi siya may panahon para sa mga pulubi, di ho ba? Kaya nga maagang namatay nanay mo eh. Nahawa sa sakit mga pulubing yan. Palayasin mo na yan. Pagkatapos itapo mo yung plato, baso at mga kubyertos. Sige na! Pasensya naman kayo kay Papang. Hindi naman ho dating ganyan yan eh. Mula lang ho kasi nang mamatay ang mamang ko. Naging matigas na ang puso niyan. Hindi na ho siya marunong magmahal ng kapwa niya. Pati nga ho ako eh. Hindi ko na nararamdaman yung pagmamahal niya bilang isang ama. Natatakot lang ako kasi baka mamaya magkasakit siya sa ginagawa niya. Mahaba pa ang kanyang buhay. Marami siyang kasalanang pagsisisihan. Pero magkakasakit siya ng malubha. At ikaw ang mag-aalaga sa kanya. Pero huwag kang mag-alala, anak. Gagantimpalaan naman kita. Mayroong lalaking sadyang ukol para sa iyo na magmamahal sa iyo ng tapat. Hating gabi, humarap ka sa salamin. Hawak ang isang kandila. Doon mo makikita ang lalaking kapalad mo. Darating na lang siya sa buhay mo. Mamahalin ka ng wagas. Ingatan mo siya at maraming hadlang. Kapag nalampasan mo yun, hindi na siya mawawala sa'yo. Kain ho. Pasensya na kayo ha. Alas-alas na kasi dumating yung tanghalian ko eh. Ako nga pala si Tonyo. Ako yung sepulturero dito. Pinalitan ko na yung trabaho ng itay ko. Ako na pumalit sa kanya.
Sino nga palang dinadalaw mo? Mamang ko. Sige na, Tonyo. Kumain ka lang na kumain. Yaya, kunin mo yung inumin natin sa auto. Pati yung biskwit doon. Bigyan na natin kay Tonyo, ha? Sige. Naku, wag na. Salamat na lang. Sanay naman ako sa kanin eh. Siguro, maganda yung mamang mo, no? Kasing ganda mo. Hayaan mo, aalagaan ko ang libingan ng mamang mo. Ano nga pala pangalan mo? Matilde. O sige ha, titignan ko kung talagang aalagaan mo araw-araw yung libingan ng mamang ko ha. Sige. Mauna na kami sa'yo. Kain ka lang. Masaya si Matilde sa pagtatagpo nila ni Tonyo. Nabatid niyang si Tonyo nga ang lalaking mamahalin niya mula noon. Bawat araw na pagtatagpo nila ay maingat na itinatala ni Matilde. Bawat araw sa kanya ay mahalaga. Waring noon lang siya nagkaroon ng kasiyahan. Bakit mo nga pala ginagawa to? Wala. Gusto ko lang. Wala kasi akong kapatid eh. May mga kaibigan pero minsan nandyan, minsan naman wala. Yun lang? Samantalang ako, kung naging mayaman ako at hindi ganito, liligawan kita. Kaya lang, ganito lang ako eh. Ayoko namang matawag ako mapagsamantala. Hindi naman ako tumitingin sa salapi eh. Saan ka tumitingin? Sa mata ng isang tao, doon mo malalaman kung tapat siya, kung malinis ang pagkatao niya. Teka muna, baka may dumi ako sa mata. Alam mo, gusto kong maiyak. Bakit? Kasi iniintindi mo ako eh. Nagkakaroon ng halaga yung buhay ko. Kasi sa amin, ako na ang tagapaghanap buhay. Kung maalala nila akong hatiran ng pagkain, hahatiran nila ako. Pero kung makalimutan naman, tiyaga na lang ako sa wala. Matulad na rin ako ng mga bangkay dito. Minsan naaalala, pero madalas nakakalimutan. Ang hindi na naman makakalimot yung mga... Yung alin? Yung mga hindi limot. Alam mo, Matilde, natitiyak ko, yung nararamdaman ko ngayon, yun din yung nararamdaman mo. Kung ano naman yung nararamdaman mo, siguro nga yan na rin yun. Pero, ewan ko, hindi ko maintindihan. Ay, hindi ko maipaliwanag eh. Dadalaw ako sa inyo. Natuntun ko na ang bahay mo. Huwag. Baka malaman ng papang ko. Hindi niya dapat malaman. Hindi ka matatanggap nun eh. Hindi. Uminom tayo. Kanina pa tayo rito. Mag-iisip na naman ako kung anong gagawin natin dahil sa papang mo. Sige, susunod na po ako. O sige, dalihan mo ha. Matilde, kapag may narinig kang sipol mamaya sa paligid mo, ako yun.
nararamdaman mong nandoon lang ako. Sige. Hoy! Ano kailangan mo, ha? Ikaw ba sumisipol dito gabi-gabi? Ha? Namamatsyag ka, no? Siguro magnanakaw ka, ha? Hindi po, napadaan lang po ako dito. Napadaan. Ba't ka tatayo-tayo dyan? Sige na! Lumayas ka na! Baka kung ano pa mangyari sa'yo. Sino yun? Kilala mo ba? Dito tayo. Buti naman at nakalabas ka. Natutulog na yata ang papang ko eh. Sandali nga pala. Tago mo to, Matilde. Ingatan mo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Habang buhay. Hanggang kamatayan. Tonyo. Hanggang kamatayan? Totoo ba yon? Matilde, yan lang ang pwede kong ialay sa'yo. Paulit-ulit kitang mamahalin. Kahit na itago ka pa sa akin, hahanapin kita. Sasama na ako sa'yo. Hindi pa kita kayang buhayin. At saka, pabawiin ka sa akin ng papang mo. Basta, kahit na anong mangyayari, sasama na ako sa'yo. Papang! Nakikipagtagpo ka sa isang patay gutom na sepulturero. Mahal ko po ang anak niyo. At ikaw, hukayin mo ng libingan mo kapag hindi mo nilayuan ang anak ko. Papang, mahal ko si Tonyo. At hindi ka makakalabas sa bahay na ito. Papang! Tonyo! Huwag niyo pong sasaktan si Matilde! Tonyo, ikaw lang ang makapaling ko! Matilde, ang yaya kunching mo to. Matilde, nung kumain ka na raw, pinatatawag ka na ng papa mo. Pinatigil na rin lang naman niya ako sa pag-aaral. Ititigil ko na rin na lahat sa buhay ko. Pati paghinga ko. Sabihin mo yun sa kanya. Ikulong man niyang katawan ko sa bahay na to. Malayang kasama ni Tonyo ang puso ko. Kaya Conching, nasubaybayan mo ang paglaki ko. Alam mo kung anong lungkot ko at kung anong lupit ng papang. Tulungan
tulungan mo naman ako makita si Tonyo. Kaya ko siya makibigay ito sa kanya. Sige, ako nang bahala ito. Salamat. Tonyo, sulat Ching. na bibigay sa'yo. Pinakamamahal kong Tonyo. Kahit hindi tayo magtagpo, tanging ikaw lang ang laman ng isip ko. Inaasahan kong nasa mabuti kang kalagayan. Nagmamahal, Matilde. Kumusta na ho siya? Nagkasakit sa lungkot. Ni ayaw na nga niyang lumabas ng kanyang silid. Pinaghihigpitan ng husto ng papang niya. Alam mo, siguro kung kauri ka lang nila, hindi paghihigpitan ng ganito si Matilde. 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 Hindi ko matiis na hindi kita makita. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat napunta dito. Hindi ka dapat magtagal. Hindi kita kayang itako. Matilde, alis tayo dito. Itatakas kita. Natatakot ako. Matilde, sa pag-ibig nawawala ang takot. Tandaan mo yan. Halika na. Dahil sa likod tumaan, nakasara na kasi yung tarangkahan sa harapan. Sinasara ni Papang yan eh. O sige. Hoy! Hampas lupa! Tonyo! 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 Hindi ka iwan kailanman.
Norio! Tumawag ka kay Kapitan. Sabi mo sa kanyang nakabaril ako na isang nanakaw. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya magnanakaw. Sa bawat mukha ng taong nakikita ko. Ikaw ang hinahanap ko. Alam kong babalik ka. Hindi nagsawa si Matilde na dumalaw sa puntod ni Tonyo. Lumipas ang mahabang panahon. Namatay na rin ang papang niya at nag-iisa na siya sa buhay. Hindi pa rin siya napagod na mahalin si Tonyo. Pasensya ka na, ha? Tanghali ako eh. Pero meron akong pasalubong na bulaklak para sa'yo. Galing ito dun sa ating hardin. Yung tagpuan natin noon. Tonyo! 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 Pasensya ka na. Akala ko ikaw yung kaibigan ko eh. Unti-unti mo na akong nakikilala muli. Kanina tinitigan mo ako ng matagal. Hayaan mo. Tutulungan kita. Babalik tayo sa nakaraan. At araw-araw, pagdalaw ko sa'yo, dadalhan kita ng paborito mong adobo. Yung nakabalot ba sa dahon ng saging na may kasamang kanin? Araw-araw gagawin ko yon. Wow, adobo! Nahulaan niyo po ang paborito ko. Alam ko. Babagtasin mo na naman yung mahabang ilong na yan. Mahirap ang gutom. Bakit to parang napakalapit niyo sa akin? Tsaka ganun din ho ako. Siguro nagkita na tayo noon. Hindi mo lang siguro matandaan. Yung bahay niyo po, parang nakita ko na. Matagal na akong naninirahan doon.
tungkol sa aking pagkabata. Hindi na ako pinag- Nung sinundan ko lang po kayo, napunta ng bahay. Parang nakita ko sa pagkakas ko. Hindi mo ako sinatala sa mga alam. Medyo mapurot na yung utak ko. Saan ka ba nakatira? Ako? Doon sa dulo sa may kubo. Malapit ka sa mga babae. Naku, sila naman po ang lumalapit sa akin eh. Pero kung gusto ko naman sila, ako mismo lalapit sa kanila tsaka habol. Eh, yung babaeng kasama mo noon, kaano-ano mo siya? Si Maida ho. Kaibigan ko lang po yun. O, sige, kumain ka pa. Bakit mo nga pala ginagawa to? Wala, gusto ko lang. Wala kasi akong kapatid eh. May mga kaibigan, pero minsan nandyan, minsan naman wala. Yun lang? Samantalang ako, kung naging mayaman ako at hindi ganito, liligawan kita. Kaya lang, ganito lang ako eh. Ayoko namang matawag ako mapagsamantala. Hindi naman ako tumitingin sa salapi eh. Saan ka tumitingin? Sa mata ng isang tao. Doon mo malalaman kung tapat siya at kung malinis ang pagkatao niya. Sinundan niya ako. Wari may natatandaan siya. Pero hindi ko nakuhang magpakilala sa kanya. Mula noon hanggang ngayon, sinusubaybayan pa rin kita. Kung ano ang damdamin mo noon, ganoon pa rin ngayon. May hadlang pa, Matilde. Anong gagawin ko? Bumalik ka sa dati mong anyo. Matapos yun, bawat araw na darating, parang hinihigit mo siyang gaya ng dati.
Mukhang swerte ka ngayon ah. Marami-rami rin yan ah. Hoy, miss! Ano ka, nagpapauso? Yan ba uso ngayon? Ano ka ba naman? Nangaasar ka na naman eh. Eh, tingnan mo naman ang itsura. Oh. Naku, kahit ganun pa uso, hindi ako magsusuot ng ganun. Oh. O siya, Anton! Salin mo na yan. Isalin mo na yan. Dali na. Darating na yung mga suki ko eh. Oh, ang sariwang-sariwa talaga to. Hindi mo na yung party mo. Ako nga pala si Anton. Ikaw daw si Pili. Siya nga pala, pinagtanong-tanong ko tong bahay mo, kaya ako nakapunta dito. Kasi nung nakita kita kahapon, sinabi ko sa sarili ko na gusto kitang hanapin para lang magkakilala tayo. Tonyo, wala ka bang naaalala sa bahay na to? Miss Anton nga pangalan ko, di ba? Tsaka, sino ba yung Tonyo na sinasabi niyo ni Aling Matilde? Pareho kayo banggit ng banggit sa kanya. Ano-ano mo nga pala si Aling Matilde? Ngayon mo lang ba talaga ako nakita? Kahapon lang. Kahapon lang kita nakita. Pero, parang pamilyar ka nga sa akin eh. Hindi ko lang maalala kung saan kita nakita o nakilala. Magtatagal ka ba dito? Hindi. Bilang ang mga araw na ilalagi ko dito. Balita ako, matagal mo na daw akong sinusundan tsaka hinahanap. Tsaka alam mo yung matandang kasama mo sa bahay, botong-boto sa akin yun. Ang bait-bait niya sa akin. Pero magaan naman yung pakiramdam ko sa kanya. Kung ano-ano mga sinabi niya sa'yo. Sa tingin mo ba, yung mga sinabi niya sa akin na tungkol sa'yo, totoo yun? Tsaka parang sinasabi niya sa akin na huwag na, nakakaya naman magtanong sa'yo. Ba't nagdududa ka ba sa mga sinabi niya sa'yo? Ibig mo bang sabihin kilalang kilala niya talaga kung ano yung nasa loob mo? Ayoko mag-aksaya ng panahon. Ano pag nararamdaman mo? Hindi ka susunod dito at makikipagkita sa akin kung hindi maganda yung nararamdaman mo para sa akin. Mahal mo ba ako? Magagabi na. Bumalik na tayo. Ang sabi mo sa akin, kukonti na lang yung mga susunod na araw at sayang ang pagkakataon na magkasama tayo. Alam mong pipigilan kita kapag umalis ka. Hindi ko nga alam kung bakit ang lapit-lapit ka agad ng loob ko sa'yo eh. Parang kilalang kilala na kita. Bumalik na tayo. Ibalik mo na ako, Anton. Halika na. Pinapangako ko sa'yo. Gagawin ko ang lahat, magsisikap ako. Mula nang makita kita at makilala, alam kong ikaw na ang para sa akin. Anton, huwag kang mangako. Huwag kang mangarap.
Mahal kita at natitiyak ko yon. Ngayon ko lang naramdaman to. Pakiramdam ko parang may bumalik sa akin. Parang meron ng matagal na nakatanim dito sa loob ko. Na biglang nabuhay. Biglang umusbong. At hindi ko na namalayan yan. Ibalik mo na ako. Umuwi na tayo. Halika. Pumasok ka. Pili, baka magalit si Aling Matilde. Baka kung anong isipin niya na ginagawa natin dito. Hindi. Meron lang akong gustong ipaalala sa'yo. Naalala mo ba yung bintanang yan? Diyan ka dumaan para makapasok ka dito sa silid ko. Para itakas sa koditan. Matilde. Hindi ko matiis na hindi kita makita. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka dapat napunta dito. Hindi ka dapat magtagal. Hindi kita kayang itago. Matilde, alis tayo dito. Itatakas kita. Natatakot ako. Matilde, sa pag-ibig nawawala ang takot. Tandaan mo yan. Halika na. Sa paglabas natin, nahuli tayo ni Papa. Hoy! Hampas lupa! Anyo! 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 Magnanakaw ka. Tumawag ka kay Kapitan. Sabi mo sa kanyang nakabaril ako na isang magnanakaw. Ngayon, baby. Hindi siya magnanakaw. Hindi siya magnanakaw. Namatay ka. Mula noon, hanggang ngayon minahal kita. Inasahan ko ang pagbabalik mo. Ito ka. Tago mo to, Matilde. Ingatan mo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Habang buhay, hanggang kamatayan. Tonyo. Hanggang kamatayan? Totoo ba yon? Matilde, yan lang ang pwede kong ialay sa'yo. Paulit-ulit kitang mamahalin. Kahit na itago ka pa sa akin, hahanapin kita. Naaalala ko na. Lagi ko itong napapaginipan nung bata pa ako. Ako nga pala si Tonyo. Ano nga pala pangalan mo? Matilde. Tonyo ang pangalan ko. Ikaw naman si Matilde.
Napatay nga ako nun. Mahal na mahal kita, Matilda. Pinapangako ko sa'yo. Hindi kita iiwan kailanman. Huwag iwan. Anya. Matilde. Hindi na ako mawawala sa piling mo ngayon. Pangako. Ako ang mawawala. Sandali lang ang hinirap kong panahon. Sandali lang to, Anton. Hindi kita masisisi kung hindi mo matanggap to. Si Aling Matilde at ako ay isa. Kailangan ko magpalit ng anyo. Dahil minahal mo ako ng ganun. Hindi ko maaaring sariwain ng lahat kung hindi ako nagpalit ng ganito. Sana nga hindi na. Pero nagpapasalamat pa rin ako dahil sa inyo ni Aling Matilde at sa inyo ito nagawa kong maiparamdam sa iyo yung pag-aalaga at pagmamahal na binigay ko sa iyo noon. At naramdaman niyo yun. Pero ibang nararamdaman ko ngayon. Pakiramdam ko pinaglaruan ako. Para akong batang pinatikim ng konting ligaya tapos pinawi. Pero nagtataka kung bakit kailangan bawiin yun.
Kung magtagal sana, dasal ko yun. Hinihiling ko na sana ay maging panghabang buhay. Kung alam lang kung gaano kasakit ang maging matindi. Kung alam lang kung gaano ako nananabik na maging tino. Kung mapipigilan ko sana ang takbo ng mga oras. Sabihin mo sa akin kung anong dapat kong gawin para hindi ka mawala sa akin. Hindi maaari mangyari yan. Bilang na ang mga oras. Bilang na ang mga araw. Sabi ko na nga ba, nandito ka na naman, matanda ka. Ano? Hinihintay mo na naman si Anton, ha? Makakala mo, hindi ko pa alam ang sikreto mo. Ha? Uy, tanda. Booking na kita. Alam ko ng isa kang impacto, may sa demonyo. Mga kapitbahay! Mga kapitbahay! Alam niyo ba itong matandang to? May 2 anyo. Oh! Isang lukot at isang unat. Siya yun. Ano kaya kung sa pagpapalit niya ng anyo, biglang mabitin siya? Biglang yung kalahati ng mukha niya lukot, pagkatapos yung kalahati unat. Ano kaya itsura niya no? Pangit siguro. Sago. Pwede ba wag mo siyang hamakin? O baka gusto mong mangyari yan sa'yo? Aba, sumasagot ka pa dyan Ba't di mo subukan sa sarili mo? Mga makialam dito? Ano mga kapitbahay? Gusto yung makakita ng isang matanda nagpapalit ng anyo? Ha? Bob, para tayong nasa peryahan nun. Libre pa, walang bayad. Ano? Oo! Gusto nyo, gapusin natin to. Ano? Halika nga dito. Mari, tigilan mo siya! Tigilan mo siya! Huwag mo siyang ganituhin. Hintayin mo kung anong ibibigay ko sa'yo. Kung gusto mong mahalin ka ni Anton. Kaya ba ibigay sa akin si Anton? Hintayin mo kung ano ang nararapat para sa'yo. Yun ang aking ibibigay. Uy! Ano? Totoo ba yung sinabi mo? Ibig mo sabihin, mamahalin na ako ni Anton? Paano? Ka dito, maupo ka dyan. Paano biglang mapapamahal si Anton sa akin? Ha? Anong gagawin mo? May magic ka ba? Ha? Gusto ko yata yun. Sa wakas, ibig na rin sa akin si Anton. Hintayin. Darating ang lahat ng yan sa'yo.
hindi mo ako iiwan. Tapusin natin ang lahat hanggang sa huling sandali. Huwag mo nang hintayin ang pagpapalit ko ng anyo. Gusto ko matandaan mo ako sa ganitong anyo. Ganito ako nang iwanan mo ko. Mahigpit kitang yakap. Duguan. Ngayon, mas magiging magandang paghihiwalay natin. Pagpatuloy mo ang buhay mo. Sa anyo ni Aling Matilde, may paparamdam ko pa rin sa'yo kung gaano kita kamahal. Pagtatawanan ka ng mga tao pag pinilit mo kung pakisamahan sa anyo ni Tilly. Sa anyo na yun. Hindi mahalaga sa akin kung pagtawanan man nila ako. Tandaan mong mula noon, hanggang ngayon mamahalin kita. Ano man ang aking anyo. Huwag mo akong iwan, Matilde. Matilde, huwag mo akong iwan! Maraming salamat po sa konting panahon ipinatikim niyo sa akin. At inang, binabalik ko na po ito. Kung maaari nga lang na pagtagalin ko ito sa iyo ng buong buhay. Kailangan may magsakripisyo sa harap ng Walang ganyan. niya kang matanda ka. Ano? Ikaw ang may kasalanan kaya lumayo ang loob sa akin ni Anton. Ano magic What? na yan? Akin na yan! Akin! Ka! Dapat hinintay mong kusang loob kung ibigay yan sa'yo. Huli na ang lahat, tanda. Ngayon, akin na si Anton. Hintayin mo kung ano mangyayari. Dala ng iyong kasakiman at kaimbutan!
Maraming salamat. Maraming salamat po. Minsan lang dumating sa buhay ng isang tao ang tunay na pag-ibig. Kapag nawala yun, naniniwala akong muling babalik, muling magtatagpo. Maaaring sa ibang anyo, ibang katauhan, pero yun pa rin yun. Sila pa rin.